So, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang pamamaraan ng kanyang pagtatalakay, no, which is nakabase po ito sa ulat namin na Ang Talinghaga ni Maria Makiling. Ako nga pala sa Kiza Pipakasam, no, ang mag-uulat nun. So, ang pamamaraan ng pagsusuri ng author sa Maria Makiling is ginamitan niya ng feminismo na teorya. At saka ang pagsusuri niya rin is nakaayon na rin sa Magdalena Jalanduni. Lumabas ang feministang pananaw rin ni Lucero. Lantad ng feministang pananaw ni Lucero na ang sanaysay na ito is tungkol talaga ito sa paglikha ng karakterisasyon ni Maria Makiling. Inilatag niya rin ang suliranin na kung saan inilalarawan na ang kababaihan bilang produkto ng imahinasyon ng panlalaki, simbolo rin ng mga nasa't pagkabagabag ng lalaki, kasalanan, kadasilayan, kaligtasan at kapurusahan. Batay sa feministang kritika, tinitignan dito ang karakterisasyon ng mga kababaihan mula sa mitolohiya gaya ng mga diwata at Diyosang nagpapakita ng kalakasan at responsibilidad na panlalaki. Mula sa mga babaeng mandirigma, manilikha at diwatang tagapagdulot ng buhay at biyaya. Nalikha ang karakter ni Maria Makiling. Ngayon ay tatalakayin ko ang Talinghaga ni Maria Makiling, isang panimulang makapilipinong teoryang feminista. So alam ko pahapyaw na rin na discuss ng aking mga kagrupo kung ano talaga ang laman ng aming reading materials, para iulat namin. So yung akin naman, ang naka-assign sa akin ay ang metodolohiya at saka paraan ng pagsusuri sa akda. So, ang pamamaraan sa pagsusuri ng author ay nangungulikta siya ng mga akdang pampanitikan katulad ng mitolohiyang Pilipino, epiko, kasi nga ito ay nagpapakita ng kalakasan at ang pagiging makapangyarihan ng kababaihan noong hindi pa dumating ang Kastila. Sa kanyang pagsusuri, pinapakita niya kababaihan, bilang makapangyarihan. So, nandyan yung mitolohiya at saka yung epiko. Sa epiko, nandyan ang epikong agyo at ang derangan. So, simulan natin sa Babaylan. Ang Babaylan, ang bayani ng ating epiko, siya ang binalingan ng lalaking bayani upang sumaklulo sa mga panahong nagugupo na ito ng kaaway. For instance, nandyan rin si Matabagka, which is kapatid siya ni Agyo na manubo. Siya ang tagahanda ng mahiwagang nga na nagbibigay lakas o buhay sa mga sugatan o namatay na mandirigma. Nandyan rin si Mungan sa Agyo. Siya ang pinakaunang mortal na pinagkalooban ng mga diwata ng kanilang banal na pagkain. Simungan ang nagpapakahulugan hinggil sa kalayaan at kapangyarihan ng babaeng hindi nakasalalay ang buhay sa pagiging asawa lamang. Nandyan rin si Prinsesa Lawanin sa Darangin nung naglalaban sila ni Prinsipe Madali gamit ang kanilang sandata. Natapos ang kanilang paglalaban is patas lang silang dalawa. Samantalang sa sa mitolohiya, nandyan rin si Dagaw at si Hainuwili. So, si Dagaw, siya yung babaeng manilikhang naninirahan sa pagitan ng apat na haliging tinutungtungan ng mundo kasama ang alagang higanting sawa. At siya ang tagahinto ng mga digmaan sa ibabaw ng mundo. Samantalang si Hainuwili naman, siya yung tagabigay ng mga bagay na hindi kayang gawin o bilhin ng mga katutubo. Siya naging diwatang kanilang maasahan. So, in short, yung mga lahat na nabanggit ko, yung mga karakter sa mito, sa epiko, ay nagpapakita ito ng mga kapangyarihan ng mga kababaihan. Kapangyarihan na lutasin ang problemang pandigmaan, kapangyarihan na nagbibigay buhay at lakas sa mandirigma, kapangyarihan na hindi nagpapatalo ang mga babae, tapos kapangyarihan rin na hindi nakasalalay ang buhay ng babae sa pagiging asawa lamang, at higit sa lahat, ang kapangyarihan mabigay ng hindi kaya mabigay ng kalalakihan. At itong mga katangian na ito ay nababago siya dahil nga sa impluwensya ng kolonyalismo. Speaking of mito ni Hainuwili, ay mayroon silang paralelismo ni Maria Makiling.
no, sapagkat pareho sila nga giabusaran sa mga dayuhan o sa mga kolonyal, no, through pagpangayo sa mga bagay-bagay na makikita sa kalikasan. So both rin sila na nawala at nilisan ang lugar, kaya noong dumating ang mga kolonyalismo ay pinalitan na ang diwata into engkanto. So sinuri rin ng autor ang pagkakaroon ng iba't ibang bersyon ng Maria Makiling. Kaya mayroong Maria Makiling sa Laguna, mayroong Maria Cacao sa Cebu at iba pa. Ngunit, unang lumitaw ay ang Maria Makiling na sinulat ni Jose Rizal noong ika-19 na taon. Ayon kay Rizal, kayumanggi, kalagitnaan, halos walang pinagkaiba ang kanyang paglalarawan kay Maria Makiling sa kontemporaryong larawan nito. Inilarawan rin ni Rizal no, na si Maria Makiling ay dalagang matangkad at mainam ang tindig, may mga matang malakit, maiitim, at may buhok na mahaba at malago. Ang kanyang kamay at mga paa ay maliliit at makikinis, at ang bukas ng kanyang mukha ay nagpapahayag ng katimpian at karapatan. So, ang paraan ng pagsusuri ng autor dito ay una is tignan ang imahe ng diwata, no, o ang Diyos-Diyosan, which is refer ho yan kay Maria Makiling. Ang kalawa, tignan ang simbolo ng paglalarawan sa babae. Ikatlo, tignan si Maria Makiling bilang misteryong diwa ng kababaihan na hindi mahuli ng kalalakihan. Ikaapat, naghahari pa rin ang malambot na puso ng babae. Kaya sa ganitong katangian, inihayag ni Rizal na ang ating diwata sa Maria Makiling is patungkol sa ideolohiyang patriarkal. Sa pangkalahatan, kung may oras kayong basahin ang akda na yon, yung talinghaga ni Maria Makiling, is lumabas talaga, no, na may stereotyping na nagaganap, no, or may stereotyping na lumitaw sa mga kababaihan. Kasi pinapakita doon na ang pagiging babae ay limitado, at saka gaya ng sabi ko, may stereotypical na paglalarawan ng mga babaihan, no, bilang mainihin, maamo at pasibo. Ngunit nang dahil sa ating mga akdang pampanitikan katulad ng mga epiko, mitolohiya, ay malaki ang ating pagsasalamat kasi nga nilalarawan doon na ang kababaihan noon ay makapangyarihan. Kaso nga lang, gaya ng sabi ko, is nung dumating na ang mga mananakop ay na-impluwensya ng pag-iisip ng mga Pilipino, no, kasi tinuturing nila na ang babae ay isang traditional na representasyon, no, natulad ng yun sinasabi ko na mainhin, maamo at pasibo lang, no. So dito pa lang may stereotypical na lumitaw, no, nang dahil lang sa impluwensya ng mananakop. Yan po ang aking ulat. Maraming salamat sa pakikinig.